may tanong ako, tay. Si Ate Cathy, hindi po kayo kasal? Hindi po. Pero nagkaroon kayo anak na 3. Opo. Si Nanay Marie pangalan? Remy. Nanay Remy, kasal po kayo? Hindi rin. Ay, hindi rin. Opo. So, ganun po. Wala akong pinangawakang marriage po. Bakit wala kang pinapakasalan, tay? Hindi pa po siguro pinagkakaloob ng Diyos. Ay, so ibig sabihin, hindi ka pa rin ready sa kay Cathy at kay Remy? Nung kasagsagang ginagawa mo yung 3 bata, kasi magkakasunod yung edad nila eh. Gaano mo kamahal si Ate Cathy nung time na yun? Nag-aalong sarap at pagmamahal ang naramdaman ko nung panahon na yun. Ayoko na po magkagulo-gulo pa ulit ng panibago na simulang kong buhay. Dahil masasabi ko rin nagbago na rin po kasi ako ngayon eh. Pinipilit ko magpakabago at magpakabuti. So ibig sabihin, pinilit mong ayusin ang lahat. Opo. Nagiging mabuti ka na ngayon. So ibig sabihin, inaamin mo tayo na malaki pagkakamali mo ko noon. Okay, matanong lang kita, Angeline. Paano pagka gumaling na yung nanay nyo, kukunin niya kayong 3, anong masasabi mo? Alam mo tay, nung nagpunta kami doon kay Cathy nung hinatid namin, kinausap po ako ng tiyahin daw ni Cathy yun. Napanood ko rin po. Napanood mo. Pasensya ka na sa... Okay lang po yun. Pasensya ka na tay ha. Kami po, kung ano yung hinaing ng bawat pamilya, hinaharap namin, pinapakinggan ko, kasi ayaw ko pong may magalit sa akin. Pero kay Daddy Frankie po, namamagitan lang kami kasi ang gusto namin, mapagaling si Angela, makatulong lang. Pero pag nilalabas nila yung side ng mga kabilang party, wala kaming karapatan na hindi pakinggan at inaayunan ko lang. Nasa inyo na po yun lahat. Ano po? Okay lang po yun. Karapatan po hindi nila magkomento. Opo. Ang sa akin lang naman, nakapokus ako sa bata. Bahala na lang sila kung gusto nilang isipin. Basta sa akin, ang importante lang mo sa akin, mapagamot yung anak ko. Opo. Kaya nasa kanila lang po yan kung anong pagkakaalam nila tungkol sa akin. Oo. Ayaw ko na pong patulan para hindi na lumaki. Hindi, okay lang din naman tay na ipaliwanag mo yung side mo, pero tama yung sinabi mo, hindi porkit sinagot natin, inaaway natin, para maintindihan din nila. Basta ako, humingi ako ng dispensa sa inyo. Okay lang po. Opo. Ang inaalala ko lang bukas si Daddy Frankie, si Mrs. Pagmula nung napanood niya yung vlog, tas ang dami nang nag-bash sa kanya, nang sabi niya, bakit ganun? Wala naman akong alam na ginawang masama. Opo. Tumulong lang ako kasi mahal kita, pero bakit hinahanapan ako ng butas ng mga netizen? Oo. Parang napasama ako tuloy, sabi niya sa akin. Pati mga kamag-anak niya tumatawag, pinapagalitan daw siya. Oo. Na bakit parang siya lumabas sa camera. Sabi ko, okay lang yan. Hanggang Okay. wala kang alam na ginagawang kasalanan, bakit ka Matakot. magpapapekto? Opo. Diyos ang nakakaalam kung ano ka at kung sino ka, sabi ko sa kanya. Kaya huwag kang dapat matakot hanggat hindi tayo sinasaktan garo sa kanya. Opo. Ubusin mo yung chicken na. Gusto mo na. Kaya yun, kinukonvert ko rin siya kasi may time na parang natutulala siya kakaisip dahil hindi niya lubos maisip na nadamay siya sa gusot na halos buong mundo nagbabas sa kanya. Ay, hindi naman. Ganyan lang talaga kako. Kasi sabi niya, napakadali para sa kanilang tingnan ng isang kamalian ng tao kaysa kabutihan na gagawa ng tao, sabi niya sa akin. Ganyan talaga, alam mo naman ang mga kapwa natin Pilipino, kung ano yung pwede nilang ipupuna sa'yo. Sabi ko sa kanya. Tapos sabi niya pa nga marami pa nga mas mga importanteng problema sa mundo, bakit tayo pa pinapakailaman nila lahat ng bili nagtataasan, bakit hindi sila magkomento doon, sabi niya. Kaysa yung pribadong buhay ng ibang tao, yun ang pinapakailaman nila, hindi naman sila apektado doon, sabi niya. Yung mga gasolina nga nagtaasan, bakit hindi sila naapektuhan, sabi niya. Ganyan lang talaga bahala ng Diyos, sabi ko sa kanya. Kinukonvert ko rin po siya kasi may time na parang nawawala siyang gana kumain pag naalala niya. Kasi sa totoo lang, Daddy Frankie, bahay to bahay lang po yung tao niya, hindi siya lumalabas. Oo. Parang sabihin na natin, parang ugali niya Maria Clara, Opo. hindi pa lalabas. Lalabas lang pagka mamamalengke, pero hindi niyo siya nakikipag-usap-usap na kung sino sa labas. Pero may tanong ako tay. Si Ate Cathy, hindi po kayo kasal?
Hindi po. Pero nagkaroon kayo anak na 3. Opo. Si Nanay Marie pangalan? Remy. Nanay Remy, kasal po kayo? Hindi rin. Ay, hindi rin. Opo. So, ibig sabihin, binata ka pa rin hanggang ngayon? Parang gano'n na po kasi kung tututunin natin yung totoong batas, gano'n po, wala akong pinangahawakan marriage ko. Bakit wala kang pinapakasalan tayo? Hindi pa po siguro pinagkakaloob ng Diyos. Ay, so ibig sabihin, hindi ka pa rin ready sa kay Cathy at kay Remy? Ibig sabihin po, parang pinapasa Diyos ko po kung kailan ibibigyan ng Diyos yung tamang basbas na para magpakasal ako. Ah, okay. Kasi alam mo tayo, sa pag-asawa, napaka-importante po yung kasal. Totoo po yan. Para magkaroon tayo ng basbas nga po galing sa'yo. Pero, ang napag-usapan din namin nung si Remy na pag may libreng kasal siguro, sa hirap ng buhay, wala tayong paggastos. At talagang si Nanay Remy ang pakakasalan mo. Parang ayun na po talaga. Paano kung si Ate Cathy gusto niyang kasal kayo kasi may anak kayo? Pasensya na po sa mga magiging basya, pero magiging sagot ko, malabo na po. Bakit po? Hindi ko po masabi. Kasi sa umpisa pa lang unang maraming bagay na hindi kami mapagkasundo, lagi kami nag-aaway. Isa rin po yun sa dahilan ng halos ayaw ko na po kasi magsalita dahil pagdating sa mga manonood, kung ano lang naman yung nakikita nila, doon na naman sila kasi bumabase kahit anong paliwanag ko, masama pa rin ako sa paningin nila dahil ako nga daw ang nangiwan. Ayoko na sabihin yung mga ibang pagdahilan kasi lalo mahaba pa. So, ibig sabihin tayo, mas mahal mo si dalawang kamay anak, dalawang kamay. Mas mahal mo si Nanay Remy. Ka-plastic ka naman po kung sasabihin kong hindi, pero yun po ang totoo, mahal ko po yung ngayon. Oo, ngayon. Papakatotoo lang po ako, bahala na ako kayo mag-bash, pero kung ano ako sa nakikita nyo, yun pa rin ako ngayon. Hindi ako nagpapaka-plastic, sinasagot ko lang po kung anong totoo. Pero tay, si Ate Cathy, nagkaroon kayo ng anak na 3. Opo. Pero hindi mo siya mahal. Minahal ko rin po siya, kasi siguro sa tagal ng panahon, parang nawala rin po, nabaling na po sa ngayon. Pero nung kasalukuyang ginagawa ninyo yung 3 bata, gaano mo siya kamahal, si Nanay Cathy? Mahirap po sabihin naman. Ado na po rin talaga sabihin natin, minahal din. Oo. Hindi, ang tanong ko tayo, yung kasagsagang ginagawa mo yung 3 bata, kasi magkakasunod yung edad nila eh. Gaano mo kamahal si Ate Cathy nung time na yon? Nag-aalong sarap at pagmamahal ang naramdaman ko nung panahon na yon. Pero bakit anong nangyari? Anong nakain mo? Bakit nawala ang pagmamahal mo kay Ate Cathy? Siguro sa tagal na rin ng panahon na parang sabihin ko na lang din po na may plano ho yata siguro ang Diyos, yung sinasabi nilang pinagtagpo pero hindi tinadhana. Ay, hindi kasali ang Panginoon sa pagluluko natin, ha? Opo, alam ko po yun, pero hindi po ako relihiyosong tao. Opo. Pero may kinikilala ako Diyos. Pinapasa Diyos ko na po lahat kung anong plano niya sa mga hinaharap ko pa. Pinapasa Diyos ko na po kung anong plano niya sa akin. At sa kasalukuyan, pinapasa Diyos ko na lang po lahat. Lahat po pinapaubaya ko na. Sinusuko ko na po sa Diyos ang lahat. Kung nagkaroon man ako ng kasalanan, hinihingi ko ng tawad po yun. Bahala na po yun sa akin. Yes, tay. Tama ka po. Kasi tayo, tao lang, nagkakamali. Totoo po yan. Sabi ko naman po, Ay, Angeline, kay. alam niyo naman po yan, na kung may kasalanan ho ako, pinagsisisihan ko naman po yun, humaharap po ako sa inyo, hindi man ako karapat dapat, pero humingi pa rin po ako ng tawad sa inyo, sabi ko sa pag Oo. Hinihingi ko po lahat na kung ano pong dapat kong gawin para lang maayos ko ang lahat. Humingi ho ako ng kasagutan sa kanya. Pero nung nakausap ko yung tiyahin ni Cathy, tay, medyo masama ang loob sa'yo kasi sabi nila, 4 months pa lang yung baby is pinabayaan mo na yung nanay instead na tulungan mo daw, ipagamot, pero naghanap ka ng isang Remy. So tay, pakinggan mo na ako kasi tapos na yon. Yun yung sinabi sa akin. Instead na ipagamot mo daw si Ate Cathy, naghanap ka daw ng Remy, which is sinabi mo na yung kanina para may kaagapay ka sa 3 mong anak. Diba? Pero ngayon tay, ang hihilingin ko na lang, magbigay ka na lang ng paliwanag sa mga kamag-anak ni Ate Cathy na para hindi na lumaki yung gulo. Yung parang magpakumbaba na lang siguro tayo at harapin na lang natin. Yung sasabihin mong pasensya na kayo, ganon.
Huwag po kayong mag-alala. Ang gagawin ko ngayon para sa mga bata na lang. Ganon. Kasi ano't ano man ang makipagkompetensya ka, Ayoko na. hindi na po maibabalik. Kaya maganda ngayon, Tay, magpakumbaba na lang tayo at manghingi ng sorry at gagawin natin mabuti kahit para sa mga bata na lang. Ano po? Sige po. O, sige, Tay. Sa lahat po ng kamag-anak ni Kati, kung ano man po sa tingin nyo, nagawa ko po kasalanan, hinihingi ko po lahat ng tawad po yun. Itong ginagawa ko po ngayon, lahat ng ito ay para sa anak ko na lang po. Kaya kung sakali man na mayroong sumama ang loob sa akin, pasensya na po kayo. Hindi ko po in-expect na magkakaganito nga po, pero humingi po rin po ako ng patawad po sa inyo. Ang gagawin ko na lang po sa abot na aking mga kaya, hindi ko po pababayaan itong mga anak ko. Pasensya na po kayo. Tapos, Tay, ako bilang kaibigan ninyo, hihilingin ko lang talaga, Tay, na kasi si Kati, naawa rin ako sa kanya pag pumunta doon, sana hindi siya pagkaitan ng oras. Opo. Kahit na... Although nakikita ko rin yun, Tay, sinasabi ko para marinig din ng karamihan. Nakikita ko sa iyo, Tay, na wala na yun. Pero syempre, bilang ako po na namamagitan sa inyo, kasi ano't ano ang gawin natin, anak pa rin ni Kati, yung tatlong bata na yan. Kaya wag mo sanang ipagkait yung oras, panahon, or yung place bilang nanay nila pag pumunta doon sa inyo. Sabi ko nga po di naman po ako perfectong asawa o tao, pero sinisikap ko pong gumawa na ng kabutihan para lahat ng mga naging kasalanan ko, medyo gumangga naman po kahit papaano. Yes po, tama yun, Tay. Pero paano yan, Tay? Kung sakasakalin dumating yung panahon, kasi isusunod namin pagalingin si Ate Kati, paano kung doon din titira sa inyo, di magiging dalawa asawa mo? Hindi ko po masasagot Siyempre, may kaano po na rin po ako. May pamilya na rin po ako. Tsaka yung bahay po namin maliit. Tapos yung nakikita nyo pong bahay, hindi ko po bahay yun. Sa kuya ko po yun. Pero, Tay, mas legal si Ate Kati kasi may anak kayo. Paano kung agawin ka niya? Hindi na po siguro mangyayari po yun. Ayoko na po magkagulo-gulo pa ulit ng panibago na simulang pong buhay. Dahil masasabi ko rin, nagbago na rin po kasi ako ngayon Pinipilit ko magpakabago at magpakabuti. So ibig sabihin, pinilit mong ayusin ang lahat. Opo. Nagiging mabuti ka na ngayon. Opo. So ibig sabihin, inaamin mo, Tay, na malaki pagkakamali mo ko noon. Tama po, meron din po talaga. Pero nasa kanila po yung interpretasyon na yun po. Yung kung sasabihin nilang babaero na pong tatawagin yun, nasa sa kanila po yun. Pero lahat po yun, sinasaayos ko na yung ngayon ng buhay ko na ginawa ko magiging sira para sa natin sira ulo. Pero hindi mo, diba po sa kanila kung matatawag ng babaero yun. Pero sa akin naman kasi, tao lang naman po tayo. Meron din po Punas tayong ka po. makahinaan. Kaya Opo. nasasabi ko hindi naman Ay, po huwag din ako. magtalok, huwag magpunas. Hindi naman din po ako perfectong tao para hindi magkasala. Hindi lang po. Kain ka ice cream, Tay. Sayang yan. Sige na po ako, Angelina daw. Ay, Angeline, matanong lang kita. Ikaw naman, matanong ko, lakasan mo boses mo, ha? Okay. Angeline, may tatanong ako sa'yo. Kasi syempre, nakita rin namin yung sitwasyon ng mama ninyo. Hanggang ngayon talaga ipinaglalaban niya yung bilang ina. Nakikita ko naman yung pagmamahal niya sa inyo. Paano? Pag dumating yung time na magaling na siya at okay na siya, kukunin niya kayo, anong gagawin mo? Kasama lang po, pero di po ako. Sasama lang. Very good. Alam mo, kung dumating man yung time, anak, pag dumating man yung panahon na magaling na ang nanay nyo at hindi pa man dumarating yun, sana ipag-pray mo din na gagaling ang nanay mo, ha? Pero pag dumating na okay na ang nanay mo at may nagtanong sa inyo, tuturuan lang kita kung pamimiliin kayo or what, dapat wala kayong pipiliin. Sasabihin mo, mahal ko yan kasi nanay ko yan. Mahal ko yan kasi tatay ko yan. Diba? Ganyan-ganyan kayo. Walang pipiliin dapat, ha? Hindi porkit malakas ka, malaki ka na, nandyan ang tatay mo ipagkakait mo na bilang anak sa iyong nanay, mali yun, no? Para maswertehin ka, mas i-bless ka ni God, mahalin mo pa rin magulang mo, ha? Hindi ko sinasabing hindi mo mahalin si Nanay Remy.
kayo po'y mga walang alam, wala kayong kinalaman kung ano man ang nangyari. Yung tatay nyo ang may alam lahat nun. Kaya kayo, kung sino yun dyan, irespeto nyo at pakamamahalin mo yung nanay mo, okay? At tatay mo, lola mo, kahit yung mga lola mo doon sa mother side mo, pag nakita nyo sila, mag-bless kayo. Okay? Sana, alam ko maintindihan mo rin yan balang araw. Pero tayo yun na ituro mo rin sa kanila. Ano? Di po ako nagkukulang laging sabihin sa kanya na ano man ang mangyari, kamag-anak mo rin, kadugo mo rin niya kasi sa kanya kayo galing. Yes. Kanya, kasi baka ang isipin ng tao, binibrainwash ko sila. Opo. Sabi ko may tamang pag-iisip na kayo, gamitin nyo na maayos ka kung nga sa kanila. Hindi na kayo bata para turuan pa ng kung ano-ano. May sarili pag-iisip kayo, alam niyo na yung tama at mali kako sa kanila. Opo. Kaya ipakita nyo rin yung pagiging anak nyo sa kanya, anak nyo sa kanya kako. Na tanggapin nyo na nanay nyo siya kasi sa kanya kayo galing, sabi ko sa kanya, hindi ako nagkukulang magpaalala lagi nyo sa kanila. Okay, tay. Although, mga kababayan, mga kabarangay, nakwento rin sa akin ni Nanay Remy na pag time na nandun si Nanay Cathy is nagbibiroan, naglalaro din tong tatlong anak. Tinatanggap lang nila. Siguro baka nahihiya lang si Angeline pag nandito kami or pag may ibang tao. Pero ayon sa kanila, pag nandun daw si Ate Cathy, parang mini-make upan din nila yung nanay nila. Nakwento nila sa akin yan. Kaya, yun, ipag-pray natin mga kababayan, lalong-lalo na si Ate Cathy, na maging maayos, mapagaling, at ganun din sa mga anak, no? Maging okay din. Okay? Madalas po yung kabiruan ng mama niya ito. Lagi silang nagbibiro. Si Ate Cathy? Okay. Totoo po yun. Kaya lang si Angeline, ayaw niya sabihin yung vitamins niya sa akin kasi walang ngiti. Ha? Pero ayaw magsalita. Baka malapit na matulad. Ha? Baka malapit na rin matulad. Patay tayo dyan. Uwi na tayo, Angeline? Uwi na tayo? Sumagot ka. Busog ka na? Masarap yung pagkain? Hindi mo inubos yung chicken eh. Ha? Ba't ang hina ng boses mo? Gusto mo sayaw tayo ng hawak ang beat? Si tatay mo, hawak niya ang beat ngayon. No? Hawak ni tatay ang beat. Natay, lagi rin nakangiti. Masaya lang ko kasi yung nakikita ko na ng improvement. Okay, very good. So yun mga kababayan, para hindi masyadong mapagod at mapagpahinga, uwi na po tayo kasi galing pa ang team sa Makati. After nito, mayroon pa kaming isang dadaan. Okay, tay? Let's go. Dalhin mo na lang yan, nak. No? Si Daddy Frankie, kasama mo tutulong, kaagapay mo. May mga sugat na di nakikita, mga bakas at langit kahapong nagdaan. Ngunit may Diyos, may liwanag na darating. At kahit gaano kabigat ang mundo, may kamay na aabot sa'yo. Di ka nag-iisa, may karamay ka. Daddy Frankie, nandyan sa'yo. Ang tunay na kaibigan, tulong sa iyo. Daddy Frankie, handang sumalo ng mga luwang di mo na kayang itago. Mapagmahal sa may sakit, matatanda man o paslit, hatid ay pag-ibig, walang kapalit. Pumangon ka. Okay, nandito na tayo. Ay. Very good.
magiging sunod natin, no? At least kampante na kami na nagiging okay na. Ano po? Opo. Para mapagpahinga na rin. Sige po tay, alis na po kami. Po, maraming po salamat Daddy Frankie sa team ng buong Daddy Frankie. Maraming po salamat. Okay, bye-bye na, bye-bye. Bye-bye tayo. Babay na. Bye-bye na. Bye-bye ah. Pagod na siguro. Ha? Pagod na. Siguro. O, sige, let's go. Maraming salamat po mga kababayan. God bless po. Bye-bye.